Grabe naman itong si Brian Scofield kung magsalita. Sobra naman. Sabi niya, lahat ng vet ipopromote talaga ang commercial para kumita din sila. Parang doktor, reseta ng gamot kesa sa herbal business. Ay, grabe ka naman, Sir Brian Scofield. Hindi po naman lahat ng vet at mga doktor ng tao ay ganyang masasama ugali kagaya ng sinasabi ninyo. Meron naman po matitino. Okay? At sasabihin ko sa inyo, meron naman po talagang mga vet, mga doktor na pera-pera lang talaga, gusto lang talaga kumita. Mas inuuna pa nila yung kita kesa sa magandang idudulot ng paggagamot sa kanilang mga pasyente o kliyente. Pero hindi po lahat ganyan. Ito po, no? Like yung sa sinasabi niyong herbal, meron naman po talagang mga herbal medicines na approved ng DOH as talagang nakakagamot. Dumadaan po kasi sa mga clinical trials yan. Ibig sabihin, sinusubukan po talaga kung talagang yung claims ng herbal medicine na yon ay talagang totoo at totoong umiepekto. O halimbawa, no, yung halamang sambong, ayan, may tanim kaming sambong, ginagamit yan ng misis ko, approved yan ng DOH, no, na nakakagamot ng mga UTI dahil may effect siya doon sa mga kidney stones, ganyan. Okay yan. Okay, pero ang dami po kasing alam niyo yun, mga herbal, lahat na lang pwedeng gamutin ng mga herbal nila. Ayun, alam niyo yung mga herbal, business din naman yan. Oo, ang daming mga nagbe-business kaya ng herbal. Maya't maya may mga nag-PPM sa akin at meron silang magandang herbal na gaganda daw ang buhay ko. Hindi lang daw sa health. Sabi ko, wala naman ako sakit, pero hindi lang daw sa health, pati daw kikita daw ako malaki. Oo, di ba? So, hindi lahat ng herbal ay hindi business at hindi lahat ng doktor na nagre-reseta ng mga gamot ay negosyante. O, wala namang masama pag nenegosyo. Gusto naman natin lahat kumita. Kayo ba, Sir Brian, ay ayaw nyo ng kumita? O, syempre, siguro meron din kayong tutustusang pamilya, meron din kayong mga gustong suporta ang mga tao, pag-aralin at kung ano-ano at gusto nyo rin makatulong. Pero yung sasabihin nyo, yung mga vet, ipopromote ang commercial, no? Kasi ito, I think, no, kung if I remember it rightly, ang comment niya nito ay kinoment niya sabi ko, mag-SDN ka kesa, alam niyo yun, gumamit ng, I think it was video on raw feeding or sawdust or pagpapakain ng mga buto. Ayan, yan. Pagpapakain ng mga buto pala. Yun pala yung video na kinumenta nitong si Sir Brian Scofield. Baka mukhang foreigner pa yata to, no? Scofield ang apelido niya eh. Mukhang foreigner kaya siya. So, Sir Brian, hindi naman po sa ganon. Kasi ang totoo niyan, no? Pinag-aralan po namin yung veterinary medicine. Hindi lang po kami nagkwento-kwentuhan doon sa universidad at nagsabi, mukhang maganda itong pagpapakain sa aso na to. Mukhang maganda yan. Yan ang i-recommenda natin. Pag nag-graduate tayo ng veterinary medicine at kumuha tayo ng board exam, isagot natin yan kasi yan ang napag-usap-usapan. Hindi ganoon. Pinag-aralan din po namin yung siyensya at teknolohiya tungkol sa pinakamagandang mga paraan ng pagpapakain at paggagamot at kung ano-ano pa ng ating mga alagang aso at mga hayop. Hindi naman kailangan ng 6 years para lang magkwento-kwentuhan tungkol sa mga herbal na yan na mas gagaling na lahat ay gagamutin. Ay, hindi naman po kami mag-aaksaya ng ganyang panahon at pera at oras ng buhay namin. So Sir Brian, no, pag-uwi nyo yung inyong pananaw. No? Baka naman kailangan yung buksan ng inyong isip na hindi naman po lahat ng mga veterinaryo at mga doktor ay pera-pera lang. Sana wag kang magalit, no? Pero yun lang, sinasabi ko lang sa inyo, mali naman po yung inyong naisip. Alam mo, yung tungkol sa SDN, dinevelop ko ito para sa mga aso po talaga namin. Pwede ko naman pakainin yung mga aso namin, mga tira-tira. Manghingi ako sa mga restaurant. Dati ganun ang ginagawa ko nung veterinary medicine student pa lang ako sa UP Los Baños. Oo, syempre, pag estudyante ka pa lang, wala ka naman pera, no? Konting allowance na tatanggap sa magulang mo. So, ginagawa ko noon, kasi nagbe-breed na ako noon, estudyante pa lang ako noon sa Los Baños, may boarding house ako noon, nagbe-breed na ako ng mga Rottweilers noon, Labrador, tapos nagte-training na kami noon, mga 1990s yan, mga late 1990s. So, wala naman akong pera, pero syempre, gustong-gusto ko, love na love ko talaga yung mga aso, gustong-gusto ko talaga mag-breed ng magagandang mga aso. So, ginagawa ko dati, bibili akong chicken heads, bibili akong sodas, lahat sinubukan ko yan. Dinaanan ko lahat yan. Pumunta ako sa mga restaurants doon sa paligid ng campus, sa UP Los Baños, kagaya ng Sizzlers. Nanghihingi ako ng mga tira-tira nila kasi ang daming tinatapon doon ng mga
mga karne-karne pa eh. Actually, sinabi ko nga sa isang video ko, pagka kukuha ka nga ng sawdust, o kaya mga karne-karne ng mga tira-tira sa mga restaurant, o kaya mga pinagtabasan, ganyan, mas maganda pa nga yung quality ng papakain mo sa aso mo kung gano'n ang gawin mo kesa sa mga pagbili ng mga dog food na mga mumurahin na puro darak naman ang laman, puro mais naman ang laman, at alam niyo yun ang hindi, yun ang pera-pera lang talaga. Nakikita ng mga, ng mga kumpanya na gumagawa ng ganyan mga dog food kasi hindi naman talaga nila concern primarily ang health ng mga aso. Pero yung SDN, kaya ako po ginawa ito nung 2015. Ayan. Nung first production namin ito, para po sa mga aso namin to sa Manalo K9. Manalo K9 talaga ang business namin. Nagsusupply kami ng mga aso. Alam niyo yung mga K9s na ginagamit sa military, sa police. Nagsusupply kami yan sa Iraq, sa gobyerno ng Iraq. Nagsusupply kami yan sa Afghanistan, sa mga ISAF base. Yan. May mga kapartner kami yan sa ng mga Amerikano. Meron din silang mga pinagdala ng mga aso namin sa power plant, sa Kabul, Afghanistan International Airport, sa mga embassies doon. Dito sa Pilipinas, nag-provide kami ng mga aso para sa Coast Guard, 252 dogs, sa Malacanang, sa Presidential Security Group K9, sa Marines K9, sa Army K9. Kaya, ayan, mga kaibigan natin mga yan, proud na proud kami, mga aso namin, ginagamit sa mga ganyan deployment. Nakapag-supply din kami ng mga aso sa Subic K9, sa Clark, sa dito sa Soler Resort, sa Okada Manila, Resorts World, etc. Ang dami-dami po niyan. Okay, so we've been doing that for so long and kailangan ko po ng maayos na dog food. Kaya ako po create yung SDN. Yan. Tapos sinishare ko lang po ngayon sa iba. And inaamin naman po namin na kumikita kami dyan. Hindi naman pwedeng lipalibre ko yan. No? So, yan po ay sinare lang namin na formula ko para sa mga dogs namin. We had about 400 dogs at one time, no? Ang dami namin mga aso. Yan talaga ang pinaka number one concern ko. Pinakamalaking gastos namin kasi yung dog food. At gusto ko yung bibiling kong dog food, sulit na sulit. At saka maganda talaga yung epekto kasi buhay ang nakataya doon sa mga trabaho ng aso namin. At yung mga canine handlers namin. Ayan. Ang totoo yan, no? Doon sa mga detachments namin, buhay talaga nakataya. Marami kaming mga na-retrieve na, pati yung mga napagbentahan namin sa Marines, sa Army. Marami na kaming mga na-retrieve na mga bomba na sasabog sana at papatay na maraming tao. May mga na-retrieve po kami niyan. Pati mga explosive devices and mga explosives mismo, pati mga drugs. Kaya po, hindi po basta-basta, hindi biro yung trabaho namin. Kaya itong SDN po ay resulta niyan. Okay, so hindi po, huwag isipin na business lang sinasabi ko dito. Sinishare ko po ito sa inyo dahil alam ko, ito po yung the best talaga. The best in the multiverse. Hindi po biro yan. Kaya tingnan nyo ang taas ng protein ito. Wala tayo halos nilagay na fillers dito. May konting rice lang to para magdikit-dikit yung kibbles para hindi siya maging powder. Pero lahat po ito karne, kaya po akala nyo mahal ito, pero pag susumatotalin mo, kung ginagamit mo lang ito sa tamang amount, konti lang ang pakain ito at busog na yung aso mo. Pero ibang dog food, ang dami-daming pinapakain, ang dami-daming etchas ng aso. Sorry for the term, pero yun po yung totoo kasi hindi po talaga karne. Ang kailangan ng aso, karne. Kailangan ng aso ay talagang animal material. Pero kung bibili ka naman ng mga karne na talaga sa palengke o sawdust or yung mga buto-buto, ay imbalance po yan. Hindi po pwedeng hindi balansyado yung nutrition ng aso niya. Pwede na naman, maubuhay ng mga aso mo pero hindi po ganon. Medyo mahina yung pangatawan nila. Kaya the best po ay magtiwala kayo sa siyensya ng matalinong pag-iisip, matalinong pagpo-formulate ng dog food. Pwede naman kayo bumili ng mga buto-buto. Kung gusto niyo pakain niyo sa aso niyo, bahala kayo. Pero po, hindi po talaga ganong kaganda yung nutrition na makakuha ng aso ninyo. Pero kung okay lang sa inyo, basta buhay lang yung aso, basta kumakain lang, okay na sa inyo, bahala po kayo, aso nyo naman yan. Okay, pero hindi lahat ng vet at hindi lahat ng mga doktor ng tao ay puro business lang ang iniisip. Mali po kayo dyan.